Safe pa ba ang kalye ngayon? Pag-usapan natin. Good morning po. It's me, Kiko again. Pag-usapan natin yung nangyayari sa kalye ngayon. Safe pa ba siya? Actually, ako na-trauma na ako sa kalye. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Na-hit and run ako last September. So mag-turn left ako. Itong nasa harapan ko, ewan ko kung nakatulog ba, rush hour kasi nakatulog ba, nagte-text ba, lasing ba, hindi ko alam. Kasi bigla na lang siyang pasalubong kasi sa akin, bigla na lang siyang ano bang tawag doon? Bigla na lang siyang nag-swerve dito sa side ko, na kaya natamaan niya yung side ng ng driver at passenger seat ko. And then yesterday early morning, meron na naman na isang bus ng TTC, ayun, sinalpok ng isang speeding BMW. Ngayon pala yung BMW stolen. Dalawang car sila actually. Yung unang car nakalusot, and then yung pangalawa na BMW, yun ang sumalpok sa TTC. So nakakalungkot lang. Parang napakadelikado ng kalye ngayon. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito na. Tapos alam nyo pa, yung batas dito, pagkatapos nilang nakagawa ng krimen, magbe-bail lang sila ng 5,000, then makakalabas na sila. Pagkatapos gagawa na naman sila, like yung yung isa sa mga nahuli na yan, may kaso na pala, dalawa yung kaso niya, carjacking. Tapos dun sa dalawang kaso niya nakapag-bail siya. Ngayon pangatlo niya nakapag-bail na naman. Hanggang kailan siya makukulong? Bail lang siya ng bail. Hindi ko alam kung anong klaseng batas meron ng Canada ngayon. Hindi man lang siya katulad nun. Kung nakakulong yan, hindi na sana siya nakagawa ng ganyan. Hindi na sana nasaktan yung mga pasahero ng TTC. Actually, yung isa na-eject pa yung isang babae na pasahero ng TTC. Nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari. Ako, na-experience ko na nga yung mga aksidenteng ganito, traumatized, stress, lalo na yung naka-hit and run sa akin. Hindi man lang siya nag-slow down, hindi man yan lang ako tinignan kung okay pa ako, kung nasaktan ba ako, wala siyang pakialam. And then tumawag ako ng 911. Ang 911 naman ang sabi, kung walang nasaktan, walang pulis na darating, so dalhin mo yung car mo dyan sa collision center, and then doon ka nila iimbestigahan. Ganon ka stressful, depressing kumbaga ang sitwasyon kapag binunggo ka pa ng mga taong ganito. Magdurusa ka talaga, yung iiwan nila sa'yo, tapos ikaw ang bahala sa buhay mo. Tatawagin mo ang insurance mo, pupunta ka doon, yung 2 oras kang iimbestigahan, magpipil up ng mga form kung ano-ano. So alam niyo yon, kaya konting ingat ngayon, dahil naglipa na yung mga lintik na to. Nakakalungkot. Wala konting ingat,
Kasi you'll never know, baka ikaw na ang susunod na mabiktima ng mga taong ito. Wala na talaga, palala ng palala itong kalye ng Toronto. Ang sabi nila mas malala pa raw sa Brampton. Ay Diyos ko po, nakaka-frustrate ang sitwasyon. So be safe lang, lingon-lingon lang bago, lalo na ang mga intersection, sila yung mga delikadong lugar ngayon. Bago mo talaga i-cross ang intersection na yan, both side lilingon ka. Huwag padalos-dalos sa pagdadrive ngayon, and then alerto ka. Kasi ikaw na ang mag-a-adjust sa mga taong ito. Or else hindi ka nila hihintuan. Ang malala pa, baka masaktan ka, may injury ka, wala pa silang pakialam sa'yo. Yun lang. Be safe while you're driving. Kasi ako na-experience ko na kung gaano kahirap ma-hit and run. For 2 months hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin. Nung makita ko yung video na nangyari, my God, bumalik yung nangyari sa akin. At ngayon bumabalik yung yung takot ko sa kalye. May takot pa rin ako hanggang ngayon. Kaya ingat lang ingat lang kayo. Be alert. Yun lang. Salamat, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you.